Mga kapatid, bilang mga Pilipino, kailangan ko rito ng inyong mga komento, no? Para malaman natin kung ano ba ang naratibo ninyo o ano ba ang nasa isip ninyo patungkol dito sa naratibo ng China. No? Kasi kasalanan daw mga tol ng Amerika kapag ka nagkaroon ng gera dito sa West Philippine Sea, mga tol, no? Kasalanan daw ng Amerika mga kapatid kapag dito ay nagkakaroon ng mga kaguluhan, mga tol. Na tila baga lahat ng ginagawa ng China na pambubula sa atin, pangwa-water cannon, pagbangga, 'di ba? Pagdikit ng kanilang mga helicopter sa ating mga eroplano, lahat ng 'yun mga tol ay kasalanan ng Amerika. 'Yun ang kanilang gustong isiksik sa ating mga kaisipan, no? Mga China, mga pro-China, mga tol. 'Yun ang gusto nilang paniwalaan natin, mga tol, para i-push natin papalayo ang US, no? Alam nyo naman mga tol, ang US isa yan sa mga talagang matitinding kaalyado natin. Dahil nga meron tayong Mutual Defense Treaty na ating sinasandalan if ever na talagang sumiklabang ang digmaan dyan, meron tayong magiging katulong o merong tutulong sa ating bansa at hindi tayo gugulpihin o kukulatain na lang basta-basta nitong napakalaking bansang to, mga tol. Na ito sa video ni Melvs Castle, mga kapatid, no, panoorin natin itong mga sinasabi ng China. At bilang isang Pilipino nga, gusto kong makuha ang inyong mga opinion tungkol sa mga pahayag na makukuha natin, no, mula kay Mao Ning, mga tol, no? So eto na, wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga kapatid. Kasalanan ng Amerika pag nagkaroon ng giyera. Yan ang babala ng China. Nagpapakalat ng fake news para ayawan natin ang US. Sasabihin US Navy ang naguudyok ng gulo, never naman sila ng bully sa West Philippine Sea. Saka ito pa mga kapatid, tignan ninyo. Kung bakit tayo hinaharas ng China ngayon dahil iginigiit natin yung soberanya na kahit nga yung mga sinasabihan nyo ritong mga pro-China na mga kumakandidato, ang sinasabi nila mga tol, atin ang West Philippine Sea, mga tol, atin yan. Ibig sabihin mga kapatid, kahit sila naniniwalang sa atin ng West Philippine Sea dahil ito ay bahagi ng 200 nautical miles defined by UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Isa pa mga kapatid, itong ipinaglalaban natin ay hindi para sa kapakanan ng Amerika. Hindi to para sa kapakinabangan ng US, ito'y para sa kapakinabangan natin ng mga Pilipino dahil landirito nakabaon ng mga pinaniniwalaang yaman tulad ng mga langis, oil deposit dyan mga tol na pwedeng pakinabangan ng ating bansa at magpaunlad ng ating ekonomiya. Tanong, di ba? Bakit natin to ginagawa, itong paggiit natin sa ating mga teritoryo? Ito ba'y dahil sa gusto natin makinabang si Trump o gusto natin makinabang ang Amerika? Di ba ang gusto natin makinabang tayo mismo? So paano magiging kasalanan ng Amerika itong ginagawa nating paggiit sa ating teritoryo, di ba? Sino ba ang nagbabangga? Sino ba ang nagwa-water cannon? China, di ba? China ang nagpo-provoke ng gulo, parang AFP ang unang mag-first shot o tumira ng missile. Tapos sin ang Amerika pag maraming nadamay na namatay sa giyera. Yun ang problema Yun ang ginagawa nilang escape nila, pagtakas nila mga tol 'Di ba? Kumampi daw kasi tayo sa US Tapos sasabihin nung panahon ni dating Pangulong Duterte, kampi tayo sa China, hindi daw tayo nabubuli. O so yun ang dahilan nila. Hindi lang talaga binabalita ang West Philippine Sea. Tapos malalaman pala natin muntikan ng ibenta yan. Kasi hinayaan ni PRD ang China mag-ari-harian sa sarili nating karagatan. Masakit man pero totoo. Hindi tayo sobra-sobrang nabubuli noon ng China kasi tuta tayo sa kanila. Sabi nga gano'n ni PRRD, ni former President Rodrigo Roa Duterte, sa bibig niya mismo nang galing mga kapatid, ipinurso niya daw yan. Diba? Ipinus niya yan, yung 2016 arbitral ruling. Kaso wala naman daw nangyari. Sa kanya mismo nang galing. So ano yun, isusuko na lang dahil walang nangyari? Wala naman talagang mangyayari sa umpisa. Diba? Katulad ngayon mga tol, ilang taon na ba si Marcos? Wala rin naman nangyayari pa Diba? Ayaw naman talaga tanggapin ng China itong ating ipinaglalabang 2016 arbitral ruling. Isa lang ang kanilang pahayag dyan. Hindi nila nire-recognize yan. Walang nangyayari talaga. Kaya nga tayo binubulas Kasi matitigas ang ulo nating mga Pinoy at gusto talaga nating ipaglaban itong ating soberanya. So porket ba walang nangyari, hindi mo na ipagpapatuloy?
Yun ang malaking katanungan mga tol eh. 'Di ba? Wala pa lang nangyari eh. Bakit tumigil ka? 'Di ba? One of the greatest challenges facing the Philippine government in the West Philippine Sea, aside from China's bullying, unlawful activities, and aggressive actions, is combating the spread of fake news and disinformation that obscures the true narrative of events in the West Philippine Sea. Ano ba yung mga bagay na hindi natin dapat paniwalaan? Ha, mga kapatid, tayo nangaaway sa China. Tayo sumisira sa relasyon natin sa China. Yan yung mga hindi natin dapat paniwalaan. Kasi mga tol, di ba sino ba namang may gustong may kaaway kang bansa maliban sa North Korea? Yun ata gusto talaga nila, may kaaway silang bansa. Pero tayo mga kapatid, di ba? Unang-una, totoo na malalim ang trade partnership natin dito sa China. Magpahanggang ngayon mga tol, kahit may sigalot tayo, di ba? Order ka sa mga Orange app, 'di ba? Sa TikTok app, lahat-lahat ng mga yan mga tol, puro made in China yung mga produktong nandiyan. 'Di ba? So talagang malaki ang kinikita ng China sa atin dahil sa mga import at trade partner nga natin 'yan eh, 'di ba? Ngayon, mga kapatid, porket ba ito'y trade partner natin ay hindi na natin igigiit yung ating soberanya para lang hindi masira ang relasyon? Mga tol, ano 'yun? One side lang ang nagpapahalaga? China baliwala sa kanila kung masira relasyon natin dahil gusto nilang igiit yung kanilang ipinaglalabang 10-dash line, tapos tayo mga Pilipino ang sasabihin ng ibang kumakandidato, wag nating sirain ang relasyon natin sa China. Ano yun? One side lang mga tol. Kumbaga sa isang relationship mga kapatid, hindi pwedeng isa lang ang nagpapahalaga sa relasyon. Dapat pareho yan para mag-work. Kung tayo lang ang nagpapahalaga sa relasyon natin sa China, ibig sabihin tayo lang din ang susunod sa mga gusto nila. Paano naman yung iginigiit natin? Paano naman yung karapatan natin dito sa West Philippine Sea? Ano yun? Papayag na lang tayo mga tol, yung mga mangingisda natin ipagtabuyan nila para lang hindi masira ang relasyon natin sa kanila? Di ba? Ano yung papayag na lang tayo mga kapatid na dagdagan yung mga artificial island nila sa West Philippine Sea para lang hindi masira relasyon natin sa kanila? At kapag tayo iginiit natin yung teritoryo natin o yung soberanya natin, kasalanan ng Amerika yon. Ganun ang gusto nilang ipahayag, di ba? Parang kalokohan naman ata yun. Leading to confusion and division among our people. Since the previous administration claimed that all was peaceful and under control in the West Philippine Sea. Yun nga yung gusto nilang itanim sa utak natin eh. Lahat daw ay payapa, which is totoo naman mga kapatid, wala tayong nababalitaan dati, di ba? Wala tayong nababalitaan dati ng mga pangwa-water cannon. Pero imagine nyo, bakit? Bakit? Suddenly nang biglang nagpalit ng administrasyon, di ba? Bigla tayong winater cannon, bigla tayong nilaser, bigla tayong hinaras. Diba? Meron kasing ginawa itong administrasyon na hindi ginagawa nung nakaraan. Ano yun? Yung i-push natin yung ating karapatan, yung 2016 arbitral ruling. Diba? Kung naaalala ninyo, isa sa mga kumakandidato sa PDP laban, mga kapatid, Team Duterte, siya mismo nagsabi, diba? October daw, nag-state visit ang dating Pangulong Duterte sa China. Dala-dala niya yung 2016 arbitral ruling, sabing ganun. Pinakita kay Xi Jinping at sinabing, amin yan, West Philippine Sea. Sabi ni Xi Jinping, di namin nire-recognize yan. Anong nangyari? Sabi naman ni dating Pangulong Duterte, pinursyo niya eh. Pinush niya mga tol. Ginawa niya para maipaglaban itong West Philippine Sea. Ang problema, wala daw nangyari. Walang nangyari mga tol. So ano nangyari? Ayun, naging tropa na lang natin si Xi Jinping. 'Di ba? Mayroon tayong $24 billion na pledges eh. 'Di ba? Mga tol, ulitin natin hindi natin inaaway ang China. Hindi natin sila kinakalaban. 'Di ba? Magkaiba kasi yung inaaway natin sila kesa yung iginigiit mo lang yung iyong karapatan. For example, ulit para sa mga pro-China dyan, meron kang asawa, di ba? Na hinaharot ng best friend mo. Hinaharot ng best friend mo, mga tol. Pakikipag-away ba sa best friend mo o ikaw ba yung pwedeng sabihang masama dahil inaaway mo ang best friend mo dahil
gusto mo lang protektahan ang relasyon mo sa iyong asawa, 'di ba? Ikaw ba yung lalabas na masama doon kapag ipinaglaban mo yung karapatan mo sa iyong asawa? So ganito rin mga tol dito sa West Philippine Sea. 'Di ba? Ayaw natin ng gera at yun nga ang nakikita nating ginagawa ng ating pamahalaan. Kaya tingnan nyo, kahit ginugulpi na tayo sa West Philippine Sea, hindi tayo pumapalag eh. 'Di ba? Kahit na nagmumukha tayong duwag, kahit nagmumukhang kawawa mga kapatid yung ating mga sundalo diyan. Biruin mo nandoon yung July 17 ba 'yon? Nandoon tayo sa malapit sa BRP Sierra Madre, 'di ba? Yung mga sundalo natin, mga tol, ginulpi ng Coast Guard. Coast Guard, yung mga kapatid, Coast Guard ng China yun, 'di ba? Pinagtutukan sila ng palakol, ng mga patalim, pinagbubutas yung mga rubber boat nila, mga sundalo, mga tol, sundalo laban Coast Guard. Biruin mo kung gaano tayo hindi pumapalag sa kanila. Doon pa lang makikita mo na agad kung sino yung ayaw ng gere. 'Di ba? May naputulan pa ng daliri, sundalo natin dahil sa pagbangga ng Coast Guard nila. Wina-water cannon tayo, hindi tayo pumapalag. Ibig sabihin, hindi natin gusto ng gera. Ang gusto natin, mga tol, right to access dito sa ating soberanya. Yun lang gusto natin. Pero hindi natin sila inaaway. Ang gusto natin at pilit nating isinasabi sa kanila, respeto nila yung batas kasi yun ang tanging daan para magkaroon o maipagpatuloy natin yung kapayapaan dito sa region na to. This misconception stemmed from the belief that the prior administration had effectively managed the situation in the West Philippine Sea. Between 2016 and 2022, only 3 incidents were reported to the media. Sinong mas lalong nakakaalam yan? Coast Guard. Mas lalong alam nila yan kasi record nila yan. May mga record sila kung ano yung mga naganap nung period na yun since 2016 hanggang 2022 o 2021. The limited reporting of these incidents, combined with the narrative that the former president's diplomatic effort had successfully convinced Xi Jinping to allow our fishermen to operate freely, contributed to the false sense of security among the Filipino people regarding the West Philippine Sea. Binayaran daw si Pangulong Marcos para kumampi sa US. Binayaran raw ang Philippine Coast Guard para hamunin ng China ng banggaan at gulo. Magpapakamatay ang PCG personnel para sa pera. Kung bombahin talaga ang PCG ng PLA warship, madadala ba ng PCG yung perang binayad sa kanila sa hukay? Etong mga videong yan, mga tol, na pang-water cannon ng China, yan ba ay pwede nating isisi sa Amerika? Amerika kasi, US kasi, kaya binubomba kami ng water cannon kasi inuutusan nila kami na ipaglaban namin yung sarili naming soberanya. Mga tol, parang wala naman tayong sariling kaisipan nun kung pati pakikipaglaban para sa ating soberanya, iuutos pa ng Amerika. Di ba meron nga tayong lupang hinirang na kinakanta? Di ba? Sa manlulupig, di ka pa sisiil. Di ba? Aming ligaya na pag may mang-aapi. Aming ligaya na pag may mang-aapi ang mamatay ng dahil sa'yo. Yun ba inutos ng Amerika? Yun ba kanta natin para sa Amerika? Aming ligaya, US, na pag may mga api ang mamatay ng dahil sa iyo, US. Di ba kanta natin yun para sa ating bayang sinilangan, mga tol? Kaya pag may nang-aapi, di ba, ipinaglalaban natin yan. At syempre, iginigiit natin yung ating soberanya. Iginigiit natin yung ating karapatan bilang mga Pilipino na pakinabangan itong bahagi ng dagat na to. Hindi to dahil sa utos ng Amerika. Ipigil na raw ng mga pro-China ang pagpapakalat ng fake news. I became a Mga pro-China kasi talaga target for these trolls who sought to tarnish my reputation as a Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippines, time of my recruitment as a pawn of the United States government. Their attacks even escalated, labeling me as a pro-US lapdog and even a CIA recruit. That even my mother is having a difficult time to understand dahil wala daw po sa mukha kong maging CIA. Eventually, they fabricated another lie, alleging that I was even receiving a $4 million talent fee from the US Embassy. Wow, napakatindi ng mga no? Ipaglaban mo bansa mo, babayaran ka namin ng $4 million. Grabe, no? I am committed to my role in exposing Chinese aggression and raising awareness among the Filipino people so that we can unite as one nation
with a renewed sense of patriotism. My efforts are not motivated by the Americans, nor for any political ambition. My dedication is for the future generation of Filipinos. So parang ang sinasabi pala ng mga pro-China, no? Kapag hindi mo ipinaglaban ang bansa mo, wala kang kwenta. Kapag ipinaglaban mo bansa mo, bayad ka. The awareness we instill in today's youth will reshape the future direction of our struggle in the West Philippine Sea. Kung Pilipino ang tatanungin, handa ba kayong lumaban sa China? O yan o, di ba? Napaka mga kapatid, kung ikaw tatanungin, kailangan pa bang bayaran ka para manindigan ka na ang West Philippine Sea ay atin? Tanong lang yan mga tol, di ba? Kailangan pa bang manindigan ka para sabihin mong ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas? Bahagi yan ng ating soberanya. Pero pag hindi ka bayad, sasabihin mo, hindi, West Philippine Sea sa China yan, manahimik na lang tayo rito sa bansa natin. Tanong lang naman mga tol. Pwede ka magbigay ng komento sa ibaba, no? Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.